Hi guys! Narito na po ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang. Chapter 7. Mula Tagaytay hanggang sa nakauwi sila ay walang kibo si Sarah. Ni hindi na pinansin si Adrian nang nagpaalam na uuwi. Dumiretso kaagad ang dalaga sa kanyang kwarto. Masakit at mabigat ang kanyang dibdib. She tries to dial Rafael's mobile number sa pagbabakasakaling sasagutin ng katipan. Ngunit laking dismaya lamang niya nang hindi makontak. Napahigpit ang hawak sa cellphone at anumang sandali ay maaari niyang ibato. Subalit nagawa pa rin niyang kontrolin ang emosyon. How could Rafael do this to her? How could he forget her and not even call her kahit saglit man lang? Gaano ba kaimportante ang mga kasama nito? Katok mula sa labas ng pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi niya binuksan ang pinto. She pretends that she is sleeping. She doesn't want to talk to anybody. She wants to be alone. She wants to ease the pain that she is feeling. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang dibdib. Pinakawalan niya ang mga masasaganang luha na kumikislap katulad ng isang kristal. Sa ganoong paraan ay gumaan man lang ang pakiramdam niya. Pabagsak siyang nahiga at nakatingin sa kisame. Paano nga ba mapapawi ang sakit na kanyang nararamdaman? I have an important meeting with clients. I can't hang with you on the weekend. Iyan ang huling binigkas sa kanya ni Rafael nang tawagan niya ito. Ni hindi man lang nito hinintay na magsalita siya bago ibinaba ang cellphone. No matter how she tries to forget about it, it never gets out of her mind. What would she do? When every time she tries to close her eyes, ay ang eksenang iyon ang nabubuo sa kanyang balintataw. How could Rafael do this to her? Sino nga ba siya sa buhay nito? She's hurting, devastated, and frustrated. Realizing that her boyfriend is ignoring her all the time. He can't even make a time for her. Bakit? Dahil ba lagi niya itong iniintindi? Well, not this time. She can't even wait for him to come and meet her. She can't wait for the day to confront him. What would you feel when seeing your boyfriend holding a woman on her hips, close to him, na para bang ayaw na madikit sa iba? Sino ang magsasabi sa kanyang kaibigan or that girl is his client? Ano yon? Clients with romantic gesture? Or a client with benefits? Naihilamos nito ang kanyang mga palad sa sariling mukha upang kumalma. Pero parang walang epekto. She is really hurting too much. Para bang kinukurot ng nail cutter ang kanyang puso. Sa kabilang banda, Adrian is driving his car on the way to his condo. Yes, doon muna siya didiretso. Malapit kasi roon ang butik ni Sarah. He wanted to check her by tomorrow before he go to his company. Ramdam nito ang bigat ng nararamdaman ng kaibigan. Alam nitong hindi okay si Sarah. And he guessed that she was in heartache. He feels that she might be crying. And that's hurting him too. I never wanted to see you crying, Sarah. Ni hindi ko gustong nasasaktan ka. Kung pwede lang kitang agawin, ay gagawin ko. Nasabi nito sa sarili. Sarah is his best friend. No, he never really treated her that way. She treats her more than that. But Sarah never noticed it. Dahil ang alam ng dalaga ay hanggang kaibigan lang sila.
Tuwing magkasama sila ay napagkakamalan silang magkasintahan. Nahihiling niyang sana ay totoo. Lihim na sumasaya. But the reality always strikes. Ang katotohanang Sarah is not his girl. Pagdating niya sa kondo ay sinubukan niyang tawagan ang dalaga. Subalit hindi sumasagot, kaya si Bebeng ang sinubukan niyang kontakin. Hindi niya maiwasan ang lalong hindi mag-alala sa dalaga matapos makausap si Bebeng. Nakuyom nito ang kanyang kamao dahil sa galit kay Rafael. I will never forgive you, Rafael, kapag may nangyaring hindi maganda kay Sarah. Kuyom na 2 palad nitong binigkas habang nagtatagis ang kanyang ngipin. OA man para sa iba, pero ganun niya kamahal at pahalagahan ang dalaga. Since the day he met Sarah and became his closest friend, ay hindi siya nanligaw or even nagka-interest sa ibang babae. Umaasa? Pinapaasa? Tanga? Nagpapakatanga? What should be the right word to describe what he is doing? It doesn't matter to him. Who cares? Nagmamahal lamang siya. Yun nga lamang sa babaeng hindi niya alam kung mapapasa kanya nga ba. Hanggang sa tuluyang iginupo ng antok ay ang dalaga pa rin ang laman ng kanyang isipan. Sa kabilang banda, Sarah pretend that she is sleeping. Upon hearing her door being opened, alam niyang ginamit ni Bebeng ang spare key ng kwarto upang makapasok ito. Pinakiramdaman niya lamang ito. Alam niyang may inilapag ang babae sa bedside table niya. And if she's not mistaken, gatas iyon. Narinig niya ang mga yabag na papalabas hanggang sa naglapat at nagsara ang pinto. She opened her eyes widely and decided to take a quick shower. Dahil pakiramdam nito ay sinisigaan ang kanyang buong katawan. Pabalibag niyang isinara ang pinto ng shower room. Halos magibana sa lakas ng hampas niyon. Hindi naman maririnig sa labas ang ingay na nagmumula sa kanyang kwarto. Kasabay ng lagaslas ng tubig na nagmumula sa shower faucet ay ang masasaganang luha na muli niyang pinakawalan. At kung hindi pa siya nakaramdam ng panlalamig ay hindi siya aahon. Minsanang lagok ang ginawa niyang pag-inom sa isang basong gatas na medyo mainit-init pa upang maibsan ang panginginig ng kanyang kalamnan. Sa sumunod na araw, hindi malaman ni Sarah kung ano ang kanyang magiging reaksyon pagkakita kay Raf na mayroong dalang bulaklak at chocolates. Umiwas ng tingin ang dalaga at saka tumayo. Naaalala mo pa pala ako? Wika niya sa paraang mararamdaman ng lalaki ang galit niya. Kailan ba kita nakalimutan? Look, babe, I was just busy meeting my clients. Saad ni Rafael. Talaga? Clients? Business with romantic gesture? Kasama ba sa negosyo? Yung hawak ang baywang ng isang babae na parang ayaw mong madikit sa iba? Diretsahang turan ni Sarah. What are you talking about? Maang-maangan ni Rafael. Nakita ko mismo, Rafael. So please, don't try to deny it. Di ba nagpunta ka ng Tagaytay? You were with the clients that you are talking about? Yes, but... Pinutol ni Sarah ang nais sabihin ng lalaki. But what? Alam mo ba, nang tinawagan kita, para yayain sana magpunta ng Tagaytay. Pero anong sinalubong mo sa akin? Busy ka? Hindi ka pwede, di ba? So si Adrian na naman ang pumalit sa pwesto mo. Laging si Adrian na lang ang pumupuno sa mga pagkukulang mo. So nasa Tagaytay ka rin ng mga nakaraang araw. Turan ng lalaki.
Exactly. But I was surprised seeing you with a group of people. At tamang bilang pa sa inyo ang mga babaeng kasama ninyo. Are you cheating on me, Rafael? Kasi parang masyadong makapal ang mukha mo kung ikaw pa ang may ganang magloko. Pigil ang galit na wika ni Sarah. Babe, that was nothing. Ikaw ang girlfriend ko. Patuloy na palusot ni Rafael. Girlfriend kapag kaharap mo ko. Pero kapag hindi, wala kang girlfriend. Are we just going to argue about that thing? Big deal ba sa'yo yung nahawakan lang sa baywang ang babae? Galit na turan ni Rafael. At bakit hindi? Pinaglalaroan mo ba ako, Rafael? Wala ka nang halos oras sa akin. Pagmumukhain mo pa akong tanga. You are making issue, Sarah. Saad ni Rafael. Issue? So akong mali ganon. At ikaw na naman ang tama. Wow, babaligtarin mo? While obviously, you are wrong. Saka na tayo mag-usap. Tumalikod na ito at walang lingong lumabas ng pinto. Hindi na napigil ng dalaga ang kanyang mga luha. Masakit. Oo, nasasaktan siya dahil sa pakiramdam niya'y lagi na lamang siya ang may mali at hindi nakakaintindi. While all this time ay siya lagi ang iniiwan sa ere. Bata ka, umiiyak ka na naman. Mugto na ngang mga mata mong pumasok, huwag mong sabihin mugto pa rin hanggang pag-uwi natin. Wika ni Bebeng nang madatnan nito si Sarah na umiiyak. I'm sorry, Yaya. I'm hurting. Ano bang sinabi niya sa'yo? Ako na naman ang nagmukhang mali, Yaya. Ako na lang lagi ang mali. Pwede ba? Huwag mo kang sabihin yan. Halos magpakabaliw ka na nga dahil sa kanya. Naku, masasapak ko talaga sa abs ang lalaking yan. Ang kapal ng mukha, ah. Naku, kapag ako napuno, isusumbong ko na talaga yan kay senyor. Siya pa ang may ganang magalit sa akin. Ikaw ba, kapag nagkataon makita mo maniniwala kang wala lang? Hindi ko alam. Wala pa naman akong jowa. Biro nito. Yaya naman nagbibiro ka pa. Siyempre, parang umiti ka na. Hindi ka na kasi mukhang baby sa itsura mo ngayon. Mukha ka ng ladybugs. Napangiti ang dalaga sa tinura nito sa kabila ng paghigbi. Ayan, punas luha na. Baka masita ka ng mami at daddy mo mamaya. Pasalamat ka, di ka nila nahintay bumaba kanina. Kundi nakita nilang itsura mo. Inayos nito ang kanyang sarili. Nagpaalam na papasok muna sa restroom. Napailing na lamang na sinundan ni Bebeng ng tingin ang dalaga. Lintik kang pag-ibig ka. Ikaw lang ang nagpapaiyak sa baby namin. Kapag nakita kita, isasako talaga kita nang wala ka nang mabibiktima. Wika nito habang naghihintay kay Sarah. Ano kayang lasa ng pag-ibig? Ay, teka, kailangan ko munang matikman bago ko isako. Wika ulit nitong parang timang na kinakausap ang sarili at hindi na namalayan ang paglabas ni Sarah mula sa comfort room. Yaya Bebs, sino kinakausap mo? Ha? Wala. Hindi naman ako nagsasalita. Dinig ko kaya, isasako mo at titikman. Ano yun? Wala naman. May gusto kasi akong kainin pero hindi ko maalala kung ano ang pangalan. Sige po. Kapag naalala mo, sabihin mo sa akin at bibilhin natin mamaya. Sige, maiwan muna kita rito ha. Babalik muna ako sa baba. May gagawin pa ako roon. Sige po. Salamat sa laging pagpapangiti mo sa akin ha. Ikaw talaga ang fairy godmother ko. Baby sa, baby face pa ako. Baka fairy na lang muna. Sige na nga. Sang-ayon ng dalaga.
Yan, baby ka na ulit ngayon. Nakangiti ka na eh. It's because of you. Oo na. Sige, magpahinga ka muna. Ako nang bahala sa baba. Tumango na lang ang dalaga. Bumuntong hininga ang dalaga nang nakaalis na si Bebeng. Saka muling umupo at hinarap ang mga kailangan niyang gawin. Pinilit na lang munang iwaglit sa isip ang nobyo. She makes herself busy nang sa gayon ay hindi muna pumasok sa isipan niya ang lalaki. Sa isip niya ay may oras para sa mga bagay na iyon. Lumipas ang mga oras na hindi namalayan ni Sarah. Hindi pa ba tayo uuwi? Gabi na oh. Wika ni Bebeng nakapapasok sa opisina ng dalaga. Ha? Gabi na ba? 7:00 na. Pasensya ka na, Yaya. May tinatapos kasi ako. Kaya hindi ko na namalayan ang paglipas ng mga oras. Mas okay nga yan eh, para hindi ka mag-isip muna ng ibang bagay. Sige, sandali lang, Yaya. Aayusin ko na lang ang mga ito tapos uwi na tayo. Tinulungan na rin ni Bebeng ang dalaga sa pag-aayos. Pagkatapos ay lumabas na sila. Habang naglalakad sa pasilyo ay tumunog ang mobile phone ni Sarah. Gumuhit ang lungkot sa mukha ng dalaga nang makita kung sino ang caller. Hindi niya alam kung sasagutin ba niya o hindi dahil natatakot siya sa maaring sabihin ni Rafael. Hindi mo ba sasagutin? Umiling ang dalaga. Tara na, Yaya. Umuwi na tayo. Nagkibid balikat si Bebeng. Hi girls! Nakangiting si Adrian ang sumalubong sa dalawa. Hi Fafa A, naligaw ka yata? Saad ni Bebeng. No? Actually, malapit lang naman dito ang office ko. So I decided to drop by. Baka lang gusto ninyong kumain sa labas. Sagot ni Adrian. Tamang-tama, Fafa A. Gusto kong kumain ng ice cream. How about you, Baling ni Adrian kay Sarah. Simpleng tango at ngiti ang sinagot ni Sarah kay Adrian. Oh, ano pang hinintay nyo? Tara na! Excited na yakag ni Bebeng. Sumakay ang dalawang babae sa kotse ni Sarah. Sinundan nila si Adrian na nauna. Hanggang sa nakarating sila sa isang restaurant. Sinadya silang dalhin doon ng binata dahil tiyak nagagaan ang pakiramdam ng kaibigan. Fafa A, bakit dito? Walang ice cream dito eh. Ate Babes, mamaya ng ice cream. Kumain muna tayo. Sana katulad mo yung kilala ko, marunong manuyo at humingi ng tawad. Hindi yung siya na nga ang may kasalanan, siya ang mayabang. Halika na, bebesa. Hinayaan na lang ni Adrian muna ang tungkol sa sinabi ni Bebeng dahil tiyak na si Rafael ang tinutukoy nito. Tahimik pa rin si Sarah. Hanggang natapos silang kumain ay hindi nagsalita. Si Adrian na rin ang umorder para sa kanila kanina. Dinala naman sila ng binata sa ice cream house. Gusto sanang magtanong ni Adrian subalit pinigilan nito ang sarili. Makalipas ang kalahating oras. Adrian, thank you ha. Sa wakas ay nagsalita na rin si Sarah. I just want to make you feel better. Don't worry, you don't need to tell me what's happened. I already knew. Niyakap ni Adrian ang dalaga. Wow, sana all. Wika ni Bebeng na nauna ng lumakad. Hanggang kailan magtitiis si Sarah? Hanggang kailan niya iintindihin at pagbibigyan si Rafael? Abangan sa mga susunod na kabanata.